Isang mapagpalang oras sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Narito muli tayo upang ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Upang malaman natin ang kanyang kalooban at tayo mahanda sa mas magandang paglilingkod, lalong-lalo na mahanda sa pagtanggap natin ng biyaya ng Diyos, lalong-lalo na ang buhay na walang hanggan. Hari nawang sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan, nasa gitna ng mga masamang nangyayari sa mundo ngayon. Sana ang proteksyon ng Diyos ay sumainyong lahat upang tayo ay patuloy na magiliw, na susunod sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, sa oras na ito, narito po muli kami upang mag-aral ng inyong salita. Sana itulungan niyo kami na tumalima sa lahat ng mga bagay na dapat naming gawin sang-ayon sa inyong kalooban na mababasa sa inyong salita, ang Biblia. Mangyari nawa na sumagitan ng inyong kahabagan, bigyan niyo kami ng kapangyarihan upang masunod po namin ang inyong kalooban at patuloy naming itaas ang inyong dakilang pangalan sa gitna ng mundo na punong-puno ng kasalanan at kasamaan. Salamat po, dakilang Diyos, na maging ang aming mga kasalanan ay iyong ipagpatawad at dalisayan kami sa magitan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Salamat ng marami na inyong tinugon ang aming mga hiniling na ito sa inyo, dahil ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, maririnig natin ang mensahe pagkatapos na ating marinig ang mensahe ng awit na ipagkakalob sa atin ng isang napakagaling na bata. Bata na patuloy na gagamitin ng Diyos sa kanyang ubasan. Ang batang ito ay si Erwel Jade Casildo. Ipagkalob natin sa kanyang panahon at pakinggan natin ang mensahe ng awit upang mahanda ang ating mga puso sa mga mensahe na ating maririnig sa oras na ito. Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all thy works thy hand had made. I see the stars, I hear the rolling thunder, they pour throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
sights I wonder, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Mga kaibigan, tayo na ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Sa mundo na ating ginagalawan ngayon ay napakaraming mga problema. Nanupat, kung ating papansinin ang mga problemang ito, tayo ay malalayo sa landas ng katwiran. Pagdating ng kabagabagan, para bagang hindi na tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero mas mainam na pag-aralan po natin ang buhay ng isang bantog na tao mula sa Biblia, ang kasaysayan ng buhay ni Abraham. Tingnan po natin na kahit na ang lalaking ito, siya ay matatag na sa kanilang lugar, siya ay sinusunod ng mga tao, siya ay tinataliman ng mga tao, pero nung dumating sa kanya ang isang tinig mula sa langit, ay kanyang sinunod dito. Basahin po natin ang tala na nakasaad dito sa aklat ng Heneses. Heneses Kapitulo 12, versikulo 1 at saka 2. Ganito po ang mababasa. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking papagpalain, gagawin kong dakilang iyong mga ngalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sumagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. At ang verse 4, ganito po ang kanyang nabanggit dito sa tala. Kaya't umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abram ay may 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung kayo po ay pinag-atasan ng Diyos na lumisan sa inyong lugar kung saan kayo nagiging panatag na, at kung ating papansinin itong si Abram, siya ay mahigit 70 taon na. Pero siya ay kinausap ng Diyos at ang sabi, umalis ka sa iyong lupain at pumunta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Ibig sabihin, hindi pa nakita ni Abram yun. Pero anong ginawa ni Abram, mga kapatid?
ang kanyang ginawa ay tumalima, sumunod sa Panginoon. Bakit po? Dahil ba sa pangako? Palagay ko hindi dahil sa pangako. Pero dahil nakikilala niya ang boses ng Panginoon, na anupat sa magitan nito, ang pinakamagandang lugar na dapat niyang puntahan ay kung saan ang lugar na gusto ng Panginoon na kanyang pupuntahan. Kaya nga, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, hindi siya nagtanong, bakit naman Panginoon? Matagal na ako rito eh. Pupwede mo naman akong gamitin dito sa lugar na ito para ang iyong kalooban ay maihayag ko. Pero hindi niya ginawa yon. Hindi siya nagtanong sa Panginoon, bakit? Bagkus anong kanyang ginawa? Siya ay sumunod. Hindi siya nagtanong. Basta karaka-raka, nung marinig niya ang boses ng Panginoon, siya po ay tumalima. Yun po ang kailangan sa ating panahon ngayon. At dahil sa pangako ng Diyos sa kanya, na siya ay papagpalain, gagawin siyang malaking bansa, pumunta si Abraham doon sa lugar na hindi niya alam. At doon sa lugar na yon, siya ay pinagpala. Pinagpala ng gayon na lamang. Kaya lang, nung dumating ang panahon na ang pangako ng Diyos sa kanya na ang kanyang angkan ay lalaki, na kung kaya niyang bilangin ang mga bituin sa langit ay gayon ang kanyang magiging mga supling. Nung ipinanganak si Isaac, ganoon na lamang kanyang katuwaan. Pero isang araw, kahit siya ay tuwang-tuwa, dumating ang boses ng Panginoon sa kanya. At ano ang sinabi ng boses na yon? Basahin po natin mga kaibigan at mga kapatid dito sa Genesis 22, 2 and 3. At saka ganito ang binabanggit dito. Pansinin po natin ang sinabi ng Biblia. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Mga kapatid ko, ito yung anak na pangako na sinabi ng Diyos kay Abraham. At nung ang malaki na yung anak, ang Diyos mismo ang kumausap kay Abraham na ang sabi, ialay mo ang iyong anak sa isa sa mga bundok. Kung kayo, tatalima ba kayo? Nakakalungkot isipin. Pero si Abraham, kagaya ng binanggit ko kanina, hindi siya nagtanong. Bagkus siya ay tumalima. Dahil si Abraham ay merong isang pananampalataya. Pananampalataya na alam niya na kahit ialay niya yung kanyang anak, ay ibabalik din ng Diyos sa kanya. So this act of faith in Abraham is recorded for our benefit. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang napakalaking leksyon na meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Gaano man kahirap ang binabanggit ng Diyos. Pero ito ay magiging pagpapala sa atin kung tayo ay tatalima. That's why it says in the Science of Times, January 27, 1887, by Abraham's obedience, we are taught that nothing is too precious for us to give to God. Too precious. Mayroon bang mga bagay na sobrang mahalaga sa atin na hindi natin kayang ibigay sa Diyos? Ang Diyos nga, ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ibinigay upang kayo at ako ay maligtas. Maligtas in the sense na tayo ay nawala. So mga kaibigan at mga kapatid ko, ang alipin na marunong sumunod ay kanyang ibibigay ang lahat ng sasabihin ng kanyang master. Yun si Abraham
na kailanman hindi siya nag-question. Hindi siya nagtanong, bakit Panginoon? Ipinangako mo nga ito eh. Bakit ngayon kukunin mo pa? Kailanman hindi nagkaroon ng agam-agam si Abram para tumalima sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Bakit po? Dahil alam niya ang kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na kanyang sinampalatayanan, kailanman ay hindi niya siya bibiguin. Kaya nga, ano ang nangyari? Kung ating itutuloy na basahin po ang tala mula sa Genesis chapter 12 na ating binanggit kanina, na nung ialay na ni Abraham yung kanyang anak, na kailanman ay hindi niya ipinagkaila ito. At nung itaas na ni Abraham yung kanyang kamay para patayin ang kanyang anak at ialay na susunugin, may narinig siyang boses, Abram, Abram. At nakinig naman si Abram, sino kaya yun? Pero alam niya na ang boses na yun ay ang Panginoon. Huwag mong saktan ng bata dahil alam ko mula ngayon na ikaw ay tatalima sa lahat ng aking mga sasabihin sa iyo. Alam niyo ang nakakapagtaka mga kapatid at mga kaibigan? Dahil sa pagtalima ni Abram, siya ay lalong pinagpala. Ano ngayon ang sa inyo at sa akin? Ano ang pwede nating ibigay sa Diyos? Sabi ng Roma 12, at gusto kong basahin. Roma 12, versikulo 1 at saka 2. Basahin po natin upang malaman po natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Sa 2, ganito ang kanyang sinabi, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. So ano pong sinasabi niya mga kapatid ko? Sa mundo na ating kinabubuhayan ngayon, hindi tiyak ang ating buhay. Nariyan ngayon, ang kinatatakutan ng mundo, ang COVID-19, na napakaraming variants ng virus na ngayon. Di natin alam. Ang sabi nila, airborne. Ano pa man yan. Pero ang hinihiling ng Diyos, mga kapatid, ay yung ating ibigay ang ating sariling haing buhay. Ibigay natin ang lahat sa Kanya. Kasi ang pinakamahalaga sa Diyos ay kung paano tumalima ang Kanyang mga anak. Paano sila susunod sa Kanya. Para magkaroon sila ng ibayong kaligayahan, lalong-lalo na ang kaligayahang Kanyang inihanda, ang manahin natin ang buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan ko, ulitin ko ang sabi ng tala, huwag tayong umayon sa mga bagay sa mundong ito. Dahil ang iniaalay ng mundong ito ay pansamantalang karangyaan at pansamantalang kaligayahan. Na dapat nating gawin ngayon ay ialay natin ang ating mga sarili upang magamit ng Diyos para may pagpatuloy ang gawain at matapos na. At kung matapos na ang gawain sa magitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay uuwi na sa pinagpalang tahanan. So anong dapat mong ibigay sa Diyos? Kagaya ni Abraham, siya ay tumalima. Iniwan niya ang kanyang lugar. Kahit siya ay bantog doon. Siya ay mayaman na doon. Pero ang kanyang ginawa, sumunod siya sa Diyos.
At noong hingin ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, yung ipinangakong anak, hindi niya ito ipinagkait. Ngayon naman, ano naman ang dapat nating ibigay sa Diyos? Ang dapat nating ibigay sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid ko, ang ating mga buhay, maging ang ating mga tinatangkilik para magkaroon ng magamit sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng sanlibutan ito. At sa magitan nito, kung matapos na ang gawain ng Diyos, gaya ng binanggit ko, sa magitan ng kanyang pag-ibig at biyaya, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain tayo ng Diyos at mangyari nawa na tayo ay patuloy na tumalima sa mga sinasabi ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng ibayong pag-asa at kaligayahan na sa dako paroon ay ating mamanahin ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. O mapagpalang Diyos, salamat po ng marami. Salamat po na kami ay inyong pinalalahanan na ang mundo na aming ginagalawan ay mundo na punong-puno ng kasalanan. Hinihiling namin dakilang Diyos na tulungan niyo kami ng aming mga puso't isipan ay hindi matuon sa mga bagay dito sa mundo, bagkus matuon ang aming mga puso't isipan sa mga bagay na inyong gusto naming gawin ang inyong kalooban. Mangyari nawa na sa magitan ng inyong biyaya ay tapusin na ang gawain ng katwiran sa aming mga buhay. At pagdating ng aming Panginoong Jesus sa ikalawa, sa magitan na rin ng inyong pag-ibig at biyaya, ay mamanahin po namin ang buhay na walang hanggan na inyong ipinangako sa lahat na susunod sa inyong kalooban. Salamat po ng marami na inyong pinakinggan at sinagot itong aming mga hiniling na ito sa inyo. Dahil ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.